4:52 na po ng umaga. Magandang umaga, Rina. Good morning, June. Ayan, nakita tayo kagabi ha. Oo nga sa AAB. Dahil Kasi balita. wala mo na siya, Monica, kagabi. So pinalitan ko lang siya. Diba? Minsan lang yan mangyari. Malapit talaga ang pasukan. Nararamdaman mo na ba yung mga rush ng mga magulang sa pagbili ng mga gamit ng bata? Actually, diba? last week pa, pag nasa mall kami ni Aya, nakikita namin, dagsa na yung tao kasi bumibili Pila, sila haba, ng no? mga sapatos, notebook, mga bag ng mga anak nila, diba? Tapos yung mga bata rin, kasama na rin nila mag-mall. Kaya mas madaming tao talaga sa mga malls May ngayon. mga sale pa yan, di ba? Uniform, oo. Mas maraming tao ngayon sa Divisoria. Mm. Diba? Yun talaga yung puntahan ng mga tao kapag murang bilihin ang Murang hanap bilihin. nila. Yes. Oo. Pero iwas lang sila dun sa Pero may mas mga... maganda yung quality pa rin. Oo, yung may mga LED content na Yes. iwas lang sila sa mga ganyan. Nung naalala ko na isang araw, biruan nyo doon sa baba eh. Ano? Yung makukulay, di ba? Ano yung Oo. kulay? Mas maraming LED. Oh, yellow. Yellow daw. Magandang umaga mga sangbahay. Araw po ng Huwebes. Uno na pala ng Hunyo. June na. Abay, kabilis. 2017 sa ngalan po ni Kuya Daniel Rason. Ako po si Jun Suriao. At ako naman, si Rina Villamor Camara. Narito na po ang mga humahataw na balita. Nasawi sa nagpapatuloy na bakbakan sa Marawi City, umakit na sa 129 nasa 1,000 pang residente, pinangangambahang naipit sa sagupaan. Peace Corridor para sa rescue at relief operations ng pamahalaan at Moro Islamic Liberation Front sa Marawi. Inaprubahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte. Habeas corpus privilege sa Visayas Region, posibleng suspindihin din ng Pangulo kung mapapasok ng teroristang grupo ang rehiyon. Resolusyong sumusuporta sa martial law declaration sa Mindanao, inaprubahan ng Kamara. Ikatlong sunod na panalo tatangkain ng DOJ Justice Boosters kontra Senate Sentinels sa UNTV Cup Executive Face-Off sa Linggo. At Mr. Pure Energy Gary V gustong mag-perform ulit sa Wish 1075 Bus Concert Tour sa US, pinaghahandaan na rin. Nakahanda na ang pwersa ng Moro National Liberation Front upang tumulong sa pamahalaan sa paglaban sa grupo ng Maute. Sa ngayon ay katulong na ang rebel group sa pangangalap ng impormasyong magagamit laban sa teroristang grupo. Ito ang hataw na balita ni Janice Enhente. Handang makipag-alyansa sa militar ang grupo ng Moro National Liberation Front sa pagtugis sa mga miyembro ng Maute Group. Ayon kay Davao MNLF Head Rolando Olamit, hindi pa man idineklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ang martial law ay nakahanda na ang kanilang mga tauhan. Actually, matagal na yan, prepare na tayo as our gesture of support sa ato ang presidente. So, ready na siya. So, siguro, na-process regards sa Marawi situation. Aniya, inaantay na lamang nila ang mga references kung papaano ang kanilang pagkilos. At sa ngayon, information gathering lang muna ang kanilang pwedeng gawin dahil sa umiiral na batas militar. Basta ka natin mga kampo sa MNLF diya nga nag-hold the line tao, walay mo gawas para mag-coordinate og maayo. Not necessarily nga magpasulod pa ta diri og armed component nato para maraghalang pa man sa mga mata nga naay ka-uniform MNLF, naka-full battle gear nga mosulod diri sa tuang sa Davao. So wala pa ta nga punto. So kuan lang ta, naghatag lang tag information, tabang ta og hatag og intelligence. Pinaalalahanan naman ito ang kanilang mga tauhan na maging alerto sa pagbabantay lalo na sa kanilang mga komunidad upang masigurong walang makakapasok na masasamang elemento. Be watchful sa ilahang mga communities. Kung naay mga bag-ong naong musulod sa ilahang lugar, muhatag silang feedback dire sa atong opisina, and then sa atong opisina mo feedback ko sa Task Force Davao. Mula sa Davao City, ako si Janice Enhente, humahataw sa balita. Nagtungo sa National Bureau of Investigation ang 18 miyembro ng Maute Clan upang linisin ang kanilang pangalan. Ayon sa mga ito, napagkakamalian lamang sila dahil kaapelido nila ang mga Maute
na nakikipaglaban ngayon sa tropa ng pamahalaan sa Marawi City. Ito ang hataw na balita ni Roderick Mendoza. Kusang nagtungo sa NBI ang 18 miyembro ng pamilya Maute upang linisin ang kanilang pangalan. Lumalabas kasi na kasama ang kanilang pangalan sa intelligence report tungkol sa mga sospek na posibleng kasabwat ng Maute Terror Group sa pag-atake sa Marawi City. Ngunit ayon sa kanilang abogado, kaapelyedo at kapangalan lamang ng ilan sa kanila ang mga miyembro ng teroristang grupo na target ng operasyon ng mga otoridad. Mga lehitimong negosyante umano sila na mula sa Mulondo, Lanao del Sur. Hindi nila kaanak at mula sa ibang angkan ang mga Maute na mula sa Butig, Lanao del Sur na kalaban ngayon ng tropa ng pamahalaan. Baka anytime huliin sila. So ninais nilang pumunta lang dito para i-clear yung pangalan nila. Kasama nila ang 2 batang edad 2 at 10 taon na kapangalan din ng mga teroristang ipinaaresto ni Defense Secretary Delfin Lorenzana. Ayon kay Secretary Vitaliano Aguirre, dadaan pa rin sa investigasyon ng NBI ang mga ito bago masabing wala silang kaugnayan sa teroristang grupo. Kinakailangan pong ipatupad yun, kaya kinakailangan magkaroon ng investigasyon, although sila ay nag-voluntary surrender lamang. Ayon pa sa kanilang abogado, nagtungo ng Maynila ang pamilya Maute dahil papunta sana sila ng Saudi Arabia para sa isang religious pilgrimage. Mula sa lungsod ng Maynila, ako si Roderick Mendoza, humahataw sa balita. Let me just tell everybody that I have declared martial law for Mindanao. Inaprubahan na ng Kamara na tumatayo bilang Committee of the Whole ang resolusyon na sumusuporta sa pagdedeklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ng martial law sa buong Mindanao. Ito ang hataw na balita ni Joyce Balancio. Those who are in favor of House Resolution number 1050, say aye. Aye. Those who are against, say nay. The ayes have it. Nagpahayag ng suporta ang Kamara sa deklarasyon ng martial law sa Mindanao sa pamamagitan ng isang resolusyon na ipinasa sa plenaryo kahapon. Ito ang resolusyon na inilabas ng Committee of the Whole House na nagsasabing walang dahilan upang i-revoke ng Kongreso ang martial law declaration. Ngunit bago maipasa, nagpahayag pa ng pagtutol ang Makabayan Bloc. Mr. Speaker, ang hinihingi po ng konstitusyon ay may aktwal na rebellion. Hindi po ito napatunayan sa ulat, sa proklamasyon at maging sa executive session. Sa kabila nito, bigo silang makumbinsi ang ilang kapwa mambabatas. Sa executive session kahapon kasama ang ilang opisyal ng gobyerno, sinabi ng ilang mambabatas na naniniwala silang mabisang solusyon ang martial law sa kaguluhan sa Marawi. Ngunit hindi pa rin maiwasang mangamba ang ilan. The concern of the congressman now is how soon it will spill over. So ano naman yung arrangements na ginagawa ng militar to anticipate the internally displaced persons in other parts of Lanao del Sur. Naniniwala naman si Magdalo Party List Representative Gary Alejano na lalagpas pa sa itinakdang 60 araw ang martial law. Hindi yung marami pang problema katulad ng Abu Sayyaf, BIFF, historical, socio-cultural. And you cannot resolve that within 60 days. Ngunit ayon kay National Security Advisor Secretary Hermogenes Esperon, tatapusin na ng tropa ng pamahalaan ang kaguluhan sa Marawi bago matapos ang 60 days. Itong ISIS na to, kaya nating solusyonan kagad ito. Yung physical na kaguluhan na nangyayari sa Marawi. Probably in 1 or 2 weeks, nakasettle na lahat yan. Dahil nagpahayag na ng suporta sa martial law declaration ang parehong kapulungan ng Kongreso, hindi na kinakailangan pa na magsagawa ng joint session, maliban na lang kung hihingi ng extension ng Pangulo sa implementasyon ng batas militar. Mula sa House of Representatives, ako si Joyce Balancio, humahataw sa balita. Ilang grupo ng mga abogado ang nagpahayag na umano ng interes na iakyat sa Korte Suprema ang usapin sa hindi otomatikong pagkakaroon ng Congressional Joint Session kasunod ng Martial Law Declaration sa Mindanao. Ito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok.
Inihayag ni Liberal Party President Senator Francis Kiko Pangilinan na may nakipag-ugnayan sa kanya na ilang grupo ng mga abogado na nais hamunin ang legalidad ng usapin sa hindi pagkakaroon ng joint session ng Kongreso matapos ang deklarasyon ni Pangulong Duterte na martial law sa Mindanao. Ngunit nilinaw ng senador na walang kaugnayan ng mga nasabing private lawyers sa kanilang partido. Nabanggit yun ng ilang mga grupo na nakipag-unayan sa amin na interesado silang gumawa ng ganong klaseng hakbang. Maaari niyang hilingin ng grupo sa Korte Suprema na obligahin ng Kongreso na magsagawa ng joint session. Yung non-convening of the joint session, yun, pwedeng mandamus yun to compel Congress. At ang i-argue yun, yung arguments namin na this is mandatory. Ito rin ang nais na mangyari ng nag-sponsor ng resolution na naghahayag ng suporta kay Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang proklamasyon na martial law. I welcome the filing of the Supreme Court on this decision for a joint session para mabigyan linaw talaga ang section at article ito sa ating konstitusyon. Sa kabila nito, naninindigan si Majority Floor Leader Tito Soto na malabo pa rin sa ngayon na magsagawa ng joint session dahil mayorya anya sa mga mambabatas ay suportado ang Pangulo sa kanyang proklamasyon. And then I think everything else right now is water under the bridge because Congress will not call for a joint session. Mula sa Pasay City, ako si Nel Maribuhok, humahataw sa balita. Sugatan ang driver ng isang 10-wheel truck matapos bumangga sa isa pang truck sa Pasig Boulevard kaninang madaling araw. Sugatan din ang isang motorcycle rider na nadamay sa insidente. Para sa detalye, makibalita tayo kay Reynante Ponte live. Yes, Reynante, good morning. June, nawala umano ng preno ang minamanehong 10-wheel truck ni Rolando Simbrano. 40 anyos kaya nabangga ang isa pang truck dito sa Pasig Boulevard dakong 1:15 kanina. Ayon pa kay Simbrano, mabagal lang ang takbo ng kanyang truck dahil sa mabigat na traffic sa lugar at mabigat din ang feeds na karga ng kanyang truck na tinatayang nasa 20 tonelada. Bago bumangga dyan sa trailer truck ay nabangga muna nito ang isang poste ng telepono at nakaladkad ito ng ilang metro. Ginater ko nga sa kanan para doon na lang sa tumigil sana. Hindi man sa tumigil, maraming sakit sa kaliwa. Yung poste ang tinumbok ko na para kako doon na lang ulit sa titigil. Hindi naman sa tumigil. Palulusutin ko sana rito kaso lang baka sumandal ako ron, maipit naman ako ron. Kaya binangga ko na lang sa likod ng container, tagiliran. June, nagtamo ng sugat sa tuhod si Simbrano matapos maipit sa nabanggang trailer truck. Sugatan din ng isang rider matapos sumabit ang motorsiklo nito sa mga kawad ng posteng nakaladkad ng truck. Hindi naman nasaktan ang pahinante ni Simbrano at ang driver ng isa pang truck. Samantala, June, nagdulot naman dito ng mabigat na trapiko sa lugar ang insidente. Sa ngayon nga, June, ay dinala na nga ng traffic sector ang mga driver ng truck para sa investigasyon. At bandang 4:00 naman kanina ay inalis na dito ng mga tauhan ng Pasig Disaster Risk Reduction Management Office ang 2 truck dito sa Pasig Boulevard. June, yan munang update mula dito sa Pasig City. Ako si Reynante Ponte, humahataw sa balita. Maraming salamat, Reynante Ponte. Handa na po ang ating mga kasama sa Radio La Verdad, 13:50 sa Huntahan with Atty. G. Beth at Chocas. Good morning. Good morning, June at Rina. Good morning, friends. Morning sa inyong dalawa ni Katarina. Friends, ha? Millennial. Friends. Siyempre, nakikimillennial. Alam mo naman yan. Alam nyo, kayo lang? Oo. At saka alam ko si Rina lang dyan. Si John, ano yan? Ano? Intergalactic din si Joe. Hinay-hinay ka. Ano nasunod sa ano? Korean War veteran. Korean War veteran ka daw. Korean? Oo.
Ganun na rin. Buti ka nga pinaga ko pa, 1950s lang yun. Ilang araw na lang, pasok ka na ha. Pasok ka na. Yung mga bata, Naku, talaga namang... nagkakagulo na ngayon sa mga bookstore, sa Divisoria. Yung mga nanay na bibili po ng mga libro-libro sapagkat may mga na-discover po kahapon ng DTI. May mga libro na kulang sa paging. Oo. Di ba? Hindi mo naman basta ikaw dapat bibili. Titingnan mo rin. May kahit na random man lang. Kasi may mga libro po na na-i-deliver sa mga bookstore, wala at kulang ang paging. Aba. Oo. Well, obligasyon naman yan ng DTI din. Tsaka nung mismo nagbebenta. Bookstore. Kaya lang, kayo din po, baka kasi maya-maya, yung pang kung pinaka-importanting pahina ang nawawala doon sa mga anak. Pag diba, Attorney G, pwede naman ibalik basta nasa iyo pa yung receipt. Oo naman. Karapatan nyo ng Karapatan nyo ng mga bumibili. Kaya nga hold on to your receipts. Yun lang, Tita Rina, kung ang receipt mo nabubura na kaagad, pag tangkap mo pa lang, Grabe naman yun. hindi mo na mabasa Ay, eh. parang May thermal maraming paper ganun lang. eh. Thermal Oo, paper. dahil siguro ang printer nila medyo kulang na ng ink or whatever. Pagbigay pala sa'yo, hindi mo na nga mabasa eh. How much more pag numipas pa isang araw? Doon kahapon sa isang napakasikat na bookstore. Noon nga tinignan yung lead content, napakataas ng mga binibenta doon. Yun nga Alam mo, yan yung sinasabi ko na hindi lang doon sa mga bangketa na bibili. Yung mga nabibili sa bangketa, ang mataas ang lead content. So we have to scrutinize yung mga binibili. Talagang tingnan natin. Alam mo, maaamoy mo naman pagka may lead eh. Yes. Kaya maaamoy mo. Normally, sa mga... At makulay daw Yeah, kasi pampatingkad ng kulay yun. So, aamoy mo, titingnan mo yung mga pencil case, yung mga Crayola, yan, titingnan mo kasi makakasama sa yung mga anak. bata pa naman, kapag pag inamoy mo, it will lead you to lead. Di ba? Lead you to lead. Yung mga bata pa naman minsan, halimbawa, lalo na lapis, habang walang ginagawang ganyan, minsan ay kinakain-kain. Oo, yun. Sinusubo-subo. Pati yung pambura, di ba? Yung pambura. Diba? Di ba may pambura pa minsan ay mabango? Masarap eh. Tapos ginagawa pa nila na para alam bang mabango na, tapos may hugis pa na talaga ng parang kakainin mo na lang. Oo, yung iba nga parang shabu-shabu, di ba? Oo. Kaya yun po ha. Yung laman ng shabu-shabu. Ingat lang po tayo sa pagbili ha. Akala nila kasi kikiam. Yung mga hahabol po, yung mga, dahil siyempre sweldohan at Naku, hanggang weekend din, hanggang hahabol Sunday hanggang yan. Sunday. Sure. Medyo po tayo, ingat lang at saka Yung wala lang pasok, siyempre alam nyo na, sa Marawi. Saka sa mga kapaligid na mga lugar. Dahil obviously, di ba, hindi na nga siguro kailangan i-announce pa ng DepEd. Pero in-announce kahapon na walang papasok sa Marawi at sa mga Wala rin papasok dun surrounding. Unang-una, sino ba papasok? Wala na sila dun eh. Sige, maraming salamat sa inyong dalawa at madami pa tayong tatalakayin mamaya. Mas malawak pa yung tatalakayin natin. Narito na ang mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. 119th anniversary ng Philippine Navy at commissioning ng pinakabago nitong barko, pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City. Pangulong Duterte nagbabalang ipaaresto ang mga communist rebel na babalik ng Pilipinas. Proposed tax reform package ng Duterte administration pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ng mababang kapulungan ng Kongreso. At panukalang batas para sa libreng matrikula at iba pang gastusin ng estudyante sa mga pampublikong kolehiyo at universidad. Posibleng lagdaan na ng Pangulo bago ang State of the Nation address. Sa detalye po ng mga balita, pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ika-119 na anibersaryo ng Philippine Navy na isinagawa sa Davao City kahapon. Sabay ng pagdiriwang ang commissioning ceremony ng pinakabagong naval asset ng bansa. Ito ang hataw na balita ni Diane Ventura. Ladies and gentlemen, our honoree, President Rodrigo Roa Duterte. Mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ang nanguna sa commissioning ng BRP Davao del Sur, ang bago at pangalawang pinakamalaking naval asset ng bansa, kasabay ng pagdiriwang ng ika-119 na anibersaryo ng Philippine Navy. Ang 123-meter strategic sea lift vessel ay may kapasidad na magluna ng mahigit 500 personnel, 2 landing craft utility boat, 3 helicopter at mga inflatable boat. Ito ay magiging multi-role vessel na maaring gamitin hindi lang sa military operations, kundi maging sa disaster response at humanitarian assistance. Sa kanyang talumpati, pinuri ng Pangulo ang sakripisyo at dedikasyon ng mga tagapagtanggol ng ating bansa. You have once again reaffirmed your important role as you support the counter-terrorism efforts against the Maote Group in Marawi. Malaking tulong rin anya ang presensya ng Navy, lalo na sa panahong ito na mayroong kaguluhan sa ilang bahagi ng Mindanao. Have made our kababayans feel more secure at this most delicate and challenging time.
Samantala, bubuksan naman sa publiko ang BRP Davao del Sur at BRP Gregorio del Pilar mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Mula sa Davao City, Dayan Ventura, humahataw sa balita. Binalaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga leader ng Communist Party of the Philippines na ipahuhuling muli ang mga ito sa oras na bumalik ng bansa. Inihayag ito ng Pangulo sa kanyang talumpati sa anibersaryo ng Philippine Navy kahapon. Ito ang hataw na balita ni Janice Inhente. I am warning the leaders whom I have released and who are now talking to the representatives of my government. Do not attempt to come home. I will arrest all of you and throw you to the slammer. Ito ang babala ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga leader ng komunistang grupo na nasa labas ng bansa. Ang desisyong ito ay kasunod ng pagbatikos ng CPP sa deklarasyong martial law ng Pangulo sa buong Mindanao. Hindi nagustuhan ng pamahalaan ang pahayag ng CPP na mas paigtingin ang armed wing nito na New People's Army ang opensiba hindi lamang sa Mindanao kundi sa buong bansa. Isa rin ito sa dahilan kung bakit kinansila ang nakatakda sa ng 5th round ng peace talks sa pagitan ng government at NDFP peace panels. Ayon sa pamahalaan, marami ng hiling ang grupo na pinagbigyan nila upang ipakita ang sensiridad sa usaping pangkapayapaan. I tried to talk to you as a matter of fact, conceding almost nirelease ko halos lahat ang mga priso ninyo. But well, my only consolation was that most of my release are there, mga sakit na 70 and beyond. May TB, diabetes, hypertension. Matatandaang nasa 20 consultant ng National Democratic Front of the Philippines ang pinayagang makapagpiyansa ng pamahalaan noong nakaraang taon upang makabahagi sa GPH-NDF peace process. Mula sa Davao City, ako si Janice Inhente, humahataw sa balita. Ipinadala na sa Mindanao kaninang madaling araw ang nasa 400 Philippine Marines na karagdagang puwersa ng tropa ng pamahalaan na nakikipaglaban ngayon sa Maute Group sa Marawi City. Mula sa Pasay City, namin natin dahil kay Asher Cadapan Jr. live. Good morning, Asher. Yes, good morning, June. Bandang alas 5 ng madaling araw, nagsimulang umalis dito sa Villamor Air Base ang tatlong C-130 aircraft ng Philippine Air Force, sakay ang 7th Marine Battalion ng Philippine Marine Corps. Tinatayang nasa 400 individual ang bumubuo sa 7th Marine Battalion sa pangunguna ni Colonel Edwin Joseph O. Olaer. Ang mga ito ang reinforcement sa pwersa ng pamahalaan na tumutugi sa mga teroristang grupo sa Marawi City. Bago ang deployment ay nagsagawa muna ng send-off ceremony para sa mga ito dito sa Villamor Air Base na pinangunahan ni Brigadier General Alvin Pereño, ang Deputy Commandant ng Philippine Marine Corps. Yeah, it is very important for them to be reminded. Actually, it's been part of their training that they will be reminded about the human rights, the rule of law, the international humanitarian law, and respect for the civilians. That is the foremost thing. Ayon sa General, ang 7th Marine Battalion ay dating nakadestino sa Sultan Kudarat, ngunit sumailalim sa 6 na buwang retraining dito sa Luzon upang malinang ang kasanayan ng mga ito sa pagsugpo sa mga banta ng kaguluhan sa bansa. June, lalapag ang C-130 aircrafts na sinasakyan ng Marines sa Cagayan de Oro City bago i-deploy sa Marawi City. Sasailalim ang mga ito sa operational control ng Western Mindanao Command. Mula dito sa Villamor Air Base sa Pasay City, ako si Asher Cadapan Jr., humahataw sa balita. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ng mababang kapulungan ng Kongreso ang proposed tax reform package ng Duterte administration. Ito ang hataw na balita ni Joyce Balancio. Hinabol ng Kamara ang pagpasa sa proposed tax reform package ng Duterte administration bago in-adjourn ang sesyon ng 17th Congress kahapon.
Sa third at final reading, 246 mambabatas ang bumoto pabor dito. Siyamang kumontra at isa naman na nag-abstain. Sa tax reform package, hindi na bubuwisan ang mga kumikita na mas mababa sa 250,000 pesos kada taon. Itinaas din ang tax-free bonus sa 100,000 pesos mula sa kasalukuyang 82,000. Ibinalik naman ang tax exemption ng mga kooperatiba, isang probisyon ng panukalang batas na tinanggal sa original proposal. Samantala, kapalit naman ito ang dagdag na 6 na pisong buwis sa produktong petrolyo. Ayon kay House Committee on Ways and Means Chairperson Congressman Carlo Daquila Cua, walang dapat ikabahala ang publiko sa posibleng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin dahil sa excise tax. So the data shows that 1% possible inflation is kung 100 piso ang bilihin na apektado, piso lang yon. Kung 10 pesos lang yung pinag-uusapan nating bilihin, 10 sentimo lang yon. So talagang hindi ganun, hindi alarming. Ilang kongresista naman mula sa Makabayan Bloc ang tumindig kontra sa pagpasa ng tax reform sa plenaryo. Kahit na itinaas sa 250,000 kada taon ang exempted sa income tax, tinanggal naman ang dating personal tax deduction at deduction sa medical health at medical at health insurance. Bubuwisan na rin ang friends benefits ng mga manggagawa. Paliwanag ni Congressman Cua, magkakaroon naman ng social benefits program para mabigyan ng diskwento sa mga bilihin at serbisyo ang mga mahihirap na maaaring maapektuhan ng dagdag na buwis sa mga produkto. Kung ikaw ay automatic na CCT beneficiary, automatic meron ka ng card. But ang ating dinadagdag dyan ay lahat ng hindi automatic beneficiaries maaring mag-avail of card by just simply registering and explaining their situation. Ngayong pasado na ito sa Kamara, hihintayin naman ang bersyon ng batas na ipapasa sa Senado. Ang pinal na bersyon na pagkakasunduan ng dalawang kapulungan ng Kongreso ay ipapaaproba naman sa Pangulo. Mula sa House of Representatives, ako si Joyce Balancio, humahataw sa balita. Naniniwala ang Department of Budget and Management na madadagdagan ang bilang ng trabaho sa bansa oras na maisabatas ang Comprehensive Tax Reform Package. Ito ang hataw na balita ni Roderick Mendoza. Mas maraming trabaho umano ang malilikha oras na maipasa ang tax reform bill na isinusulong ngayon sa Kongreso. Paliwanag ni Budget Secretary Benjamin Diokno, sa ilalim ng naturang panukala, bababaan ang income tax mula 32 ay gagawin na lamang 25%. Kapag nangyari anya ito, hindi kailangang ipilit na magpatupad ng taas sahod. If we have a lower wage here in the Philippines, mas makakakumpit tayo with our Asian neighbors at mas maiinganyo yung mga businessman na mag-hire ng maraming workers. Kasi kung masyadong mahal yung gross pay mo, siyempre hindi ako mag-hire ng maraming worker. Hindi rin anya mararamdaman ng mas nakararaming Pilipino ang kasabay na panukalang magpataw ng karagdagang buwis sa produktong petrolyo. Ang burden nun is really on the middle income and the rich. Plus with that tax cut on income, baka abante ka pa eh. You have more money in your pockets, pwede ka na magbayad ng additional cost of gasolina. Nung kailangan. Hindi rin anya makatwiran ang sistema sa kasalukuyan na halos ikatlong bahagi ng kinikita ng mga empleyado ay kinokolekta ng gobyerno. Mula sa lungsod ng Maynila, ako si Roderick Mendoza, humahataw sa balita. Malapit nang maging ganap na batas ang panukalang palawigin ng validity ng driver's license matapos itong maratipikahan ng Kongreso kahapon. Kabilang sa nakapaloob sa panukala ang mas mahigpit na parusa laban sa mga hindi disiplinadong driver at mga tiwaling opisyal ng Land Transportation Office. Ito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok. Lagdaan na lamang ni Pangulong Rodrigo Duterte ang inihintay upang maging ganap na batas ang panukalang pagpapalawig ng validity ng driver's license mula 3 hanggang 5 taon. Ito ay matapos makapasa kahapon sa Bicameral Conference Committee ang panukala at agad naman itong naratipikahan ng Kongreso sa parehong araw. Sa naturang panukala, may provision dito na maaaring maging 10 taon ng bisa ng lisensya depende sa magiging performance ng isang driver sa loob ng 3 hanggang 5 taon. At kung maayos ang inyong pagmamaneho at wala kayong mga violations o aksidente, automatic renewal for another 5 years, so 10 years na.
Kung maaprubahan na ang panukala matapos ang 1 taon, maaari nang makapag-renew ng professional at non-professional license sa pamamagitan ng online o internet. Mas maigpit na parusa naman ang ipapataw sa mga aplikante na magsisinungaling sa ibinibigay na impormasyon, pakikipagsabwatan sa mga opisyal ng Land Transportation Office upang makapandaya sa mga examination at pamimeke ng dokumento. Maaaring magmulta ng 20,000 pesos ang mapatutunayang lumabag at pagbabawalan na mag-apply ng lisensya sa loob ng 2 taon. Kung paulit-ulit namang gagawin ng paglabag, ay tuluyan ng ididiskwalipika ito sa pagkuha ng lisensya. Sa mga opisyal naman na nakipagsabwatan, posible namang matanggal sila sa kanilang trabaho. Sa mga driver naman na nakaaksidente at nagdulot ng pagkasawi o seryosong pinsala ay ipapawalang bisa ang lisensya sa loob ng 4 na taon. Posibleng malagdaan na ng Pangulo ang panukalang batas ngayong Hunyo. Mula sa Pasay City, ako si Nel Maribuhok, humahataw sa balita. Balik eskwela na ang mga mag-aaral sa susunod na linggo. Ayon sa Pag-asa, kabilang sa mga dapat paghandaan ng mga ito ay ang biglaang pagsama ng panahon. Ito ang hatol na balita ni Ray Pilayo. Posibleng salubungin ng buhos ng ulan ang mga mag-aaral sa pag-uumpisa ng klase sa Lunes. Kaya't paalala ng Pag-asa, huwag kalimutang magdala ng payong at iba pang pananggalang. Lalo na po sa opening ng pasukan sa June 5, yun po ang forecast ng Pag-asa na marami pong posibleng rain showers and thunderstorm lalong-lalo na po pagdating ng tanghali hanggang bandang hapon. Posibleng umabot pa sa 14 na bagyo ang pumasok sa Philippine Area of Responsibility hanggang Nobyembre, kung saan ang 2 dito ay maaaring ngayong Hunyo. Automatic naman ang suspensyon o kanselasyon ng klase kapag may bagyo. Kung nakataas ang signal number 1, walang pasok sa preschool at kindergarten. Walang pasok naman hanggang high school kapag nakataas ang signal number 2, habang all levels naman kapag signal number 3 pataas. Pero ayon sa Pag-asa, kahit walang bagyo ay may malakas pa rin ang mga pag-ulan na posibleng magdulot ng pagbaha at landslide. Sa ganitong sitwasyon ay ang local government unit na ang bahalang tumantya kung may pasok o wala. Kahit walang bagyo, nag-i-issue ang Pag-asa ng heavy rainfall warning that could be associated by southwest monsoon or habagat or thunderstorm, heavy thunderstorm activity. Ayon sa Pag-asa, ang pag-uumpisa ng tag-ulan ay may maganda ring senyales sa mga magsasaka, lalo na sa mga nasa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Na posibleng magtanim sila kapag may sapat ng ulan dahil wala silang irigasyon. So umaasa sila sa tubig ulan. Sa ngayon ay maliit pa ang tsansa na umiral ang El Nino ayon sa Pag-asa. Mula sa Quezon City, ako si Ray Pelayo, humahataw sa balita. Ibinahagi naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang ilan sa mga tamang gabay sa pagkuha ng angkop at ligtas na school service para sa mga estudyante na magbabalik eskwela ngayong Hunyo. Ito ang hataw na balita ni Jong Anano. Bukod sa mga school supplies, uniform at sapatos, isa rin sa mga inihahanda ng ilang mga magulang para sa kanilang mga anak ang school service tuwing magpapasukan. Tulad na lamang ni Aling Mildred Salamanca at ang ating kasangbahay na si Dr. Sara Barba Cabudil. Grade 10 na ngayong pasukan ang anak ni Aling Mildred, habang grade 1 naman ang kambal na anak ni Dr. Sara. Dahil araw-araw silang abala sa kanilang mga trabaho, minabuti nilang ikuha na ng school service ang kanilang mga anak upang hindi na nila maging problema ang pagpasok at pag-uwi ng mga ito mula sa eskwelahan. Siyempre bunso, natakot naman ako na papasukin lang siya ng mag-isa. Kaya gusto ko, safe siya papunta at pauwi. Alam ko kung anong oras siya uuwi. Sa halimbawa, ang klase niya is 8 to 2. So, 3 o'clock, basta bahay na siya. Kasi alam niya na may magkukuha sa kanya na service niya. Kasi kung wala, syempre, baka maaya-aya siya. To make sure na lang na talagang may maghahatid sundo. Kasi kung sa amin, tas baka in the middle of the week, biglang meron kami mga ibang commitments. So, hindi na makakapasok the kids because of that problem. Kaugnay nito, nagbigay naman ng ilang gabay ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board hinggil sa mga angkop at ligtas na school transport service para sa mga estudyanteng magbabalik eskwela. Dapat front-facing na ang ating mga school transport service, hindi sila side-facing. Kasi kung front-facing ka, it's more for the safety of the child. Kung yung mangyari, there's a barrier. Yung rest ng likod,
we serve as a deterrent sa pag-break, no? But when you're side-facing, lahat ng mga bata, matatawag na lahat papuntahan. And then all the bags in front, kasi they put the bags in front, all they will just, baka dadagdag pa sa injury. Bukod sa tamang markings, kinakailangan rin na mayroong portable fire extinguisher at first aid kit ang lahat ng mga school service. Kasama rin sa mga requirement ang pagkakaroon ng seatbelt ng bawat pasahero, mga portable na stop and go signages at reserbang gulong sakaling masiraan ang sasakyan. Pinaalalahanan naman ng LTFRB ang mga magulang hinggil sa pagka-carpooling gamit ang kanilang personal na mga sasakyan upang maiwasan ang mabigat na pananagutan sakaling mang magkaroon ng aksidente. Mula sa Quezon City, ako si Joanano, humahataw sa balita. Sinimulan na ng Department of Education at Department of Health ang paglalagay ng anti-smoking poster sa mga lugar malapit sa mga paaralan upang huwag maengganyo ang mga estudyante na manigarilyo. Ito ang hataw na balita ni Aiko Miguel. Kasabay ng paggunita sa World No Tobacco Day, nagpaskil kahapon ang DepEd at DOH ng mga poster laban sa paninigarilyo at sa pagtitinda nito sa mga tindahan na nakapaligid sa Rizal High School, Pasig City. Ito ang may pinakamaraming grade 12 enrollees sa buong bansa ngayong school year na tinatayang aabot sa mahigit 2,000. Ayon sa ilang nagtitinda malapit sa paaralan, pabor sa kanila ang kampanyang ito ng DepEd at DOH. Tulad na lamang ni Aling Luisa na 17 taon nang nagtitinda ngunit kailanman ay hindi nagbenta ng sigarilyo. Sana nga makikita nila yan. Ituturo ko na lang sa kanila. Magtatanong sila yan. Kasi sa usok pa lang ayaw ko na At saka hindi pa masama yun sa katawan natin. Nais tutukan ng DepEd at DOH ang mga paaralan na may malaking student population upang matiyak na no smoking zones ang paligid nito. Kailangan ding mapaalalahanan ang lahat ng mga paaralan sa pagpapatupad ng Department Order 48 Series of 2016 ng DepEd o ang Policy and Guidelines on Comprehensive Tobacco Control. Kailangan magkatuwang yung information ng bata at yung environment, no? Para naman alam nilang bawal magsigarilyo, dapat din tingnan natin yung environment kung may measures pa tayong magagawa na hindi sila nakaka-access ng sigarilyo, no? Ayon naman sa principal ng Rizal High School, bumuo na sila ng programa ukol sa pagpapaigting ng anti-smoking campaign ngayong school year. Na may mga bata na pagpasok sa paaralan may dala ng sigarilyo. Pero alam nila na bawal. So isa yan sa talagang suliranin na aming nilulutas sa paaralan. Mahigit 10,000 mag-aaral ang papasok dito sa Rizal High School, kaya't maigting ang gagawing pagbabantay ng mga guro sa mga mag-aaral, lalo na't magiging katuwang nila ang mga barangay sa pagbabawal sa pagbebenta ng tingi-tingi ng mga sigarilyo, lalo na sa mga menor de edad. Mula sa Pasig City, ako si Aiko Miguel, humahataw sa balita. Muling sinuyod sa taunang inspeksyon ng Department of Trade and Industry at ng Food and Drug Administration ang mga tindahan ng school supplies sa Divisoria at University Belt sa Maynila. Ilan sa mga nakitaan ng paglabag ay mga sikat na bookstore. Ito ang hataw na balita ni Maki Libradilla. Nag-inspeksyon kahapon ng DTI at FDA sa ilang pamilihan sa Maynila na nagbebenta ng school supplies. Na-detect ng heavy metal scanner ng FDA ang mataas na mercury content ng isang brand ng watercolor sa isang tindahan. 60 micrograms lang ng mercury ang level na ligtas ayon sa FDA. Subalit ang 3 brand ng watercolor at isang brand ng color pencil sa bookstore na ito, 200 hanggang 400 ang mercury content. Ayon sa FDA, maaari itong magresulta ng memory loss at neurological disorder sa mga bata. So itong mga pintura na to, pag nandun sa kanilang kamay, di sila nagugas, tapos masusubo pa po nila, the more po na medyo harmful po yun. Itong violation na binibigay niyo po sa amin, hindi po katanggap-tanggap sa akin dahil hindi naman po sa amin may pagkukulang sa mga supplier po and yung manufacturer. Ang DTI naman na bisto rin ang isa pang tindahan na nagtitinda ng mga notebook na kulang sa pahina. Imbis na 80 leaves, 76 to 78 leaves lang ang laman nito. Pati ang mga kilalang bookstore sa Moraita hindi rin nakalusot sa inspeksyon. Siyempre po magugulat kasi alam po natin pag national bookstore, ibig po sabihin yung quality niya maganda. For now, kailangan yun mga delivery na darating pa.
kailangan na namin talaga bilang. Equally liable kasi yung mga manufacturer as well as mga retailer na katulad ng Meriam Moraita Bookstore doon sa violation against labeling or deceptive sales under the Consumer Act. Binigyan ng notice of violation ang mga tindahang may paglabag at pinagpapaliwanag ng DTI sa kanilang opisina sa loob ng 2 araw. Payo ng DTI at FDA sa publiko, tingnan muna sa kanilang website ang mga brand ng school supplies na ligtas sa kalusugan ng mga bata bago ito bilhin. Maki Libradilla, humahataw sa balita. Posibleng malagdaanan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang panukalang batas para sa libreng matrikula at iba pang gastusin ng isang estudyante sa mga pampublikong kolehiyo at universidad. Ito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok. 50 hanggang 53 billion pesos ang kinakailangang budget kada taon ng pamahalaan upang mapondohan ng libreng kolehiyo sa bansa. Ngayong taon, naglaan na ang administrasyon ng 8 billion pesos para sa libreng paaral. Ayon kay Senator Bam Aquino, nasa 2 milyong estudyante sa mga pampublikong kolehiyo at universidad ang makikinabang sa Universal Access to Quality Tertiary Education Bill na pumasa na sa Bicameral Conference Committee. Wala na pong kokolektahin na pera mula sa kanila pagdating sa mga regular fees. So the tuition and other fees will be free. Kwalipikado sa libreng matrikula ang isang Filipino citizen, makapapasa sa entrance exam at mga undergraduate. Para sa mga mahihirap na estudyante, maaari rin mag-apply sa tinatawag na support fund para sa kanilang mga pamasahe, pagkain at bayad sa boarding house. Ipauubaya ng mga mambabata sa mga SUCs ang iba pang mekanismo para sa ilang pamantayan upang patuloy na makinabang sa libreng paaral na ito. Kung halimbawa naman na nag-aaral sa pribadong eskwelahan, maaari naman mag-apply ang isang estudyante sa student loan o kaya naman sa isang scholarship grant. Matapos makapasa sa Bicameral Conference Committee, inaasahang malalagdaan na ito ng Pangulo bago ang State of the Nation Address sa Hulyo. Mula sa Pasay City, ako si Nel Maribuhok, humahataw sa balita. Inaprubahan na ng Department of Agriculture ang pag-aangkat ng milyong-milyong kilo ng karne ng baboy. Ito ang hataw na balita ni Ray Pelayo. Ang kakulangan sa supply ng karne ng baboy sa bansa ang isa sa itinuturong dahilan kung bakit umabot na ngayon sa 250 pesos ang presyo ng kada kilo nito sa merkado. Ayon sa Bureau of Animal Industry, nagkasakit ang mga kulig o biik na dapat sana'y malaki na at kakatayin ngayong unang bahagi ng 2017. Tumaas din ang pagkain at iba pang gamit sa pag-aalaga ng baboy. So nung wala nang ma-harvest, wala rin mabili yung mga backyard raisers na namimili ng piglet sa mga farm para patabain. Walang mabili yung mga ahente. Pinayagan ng kagawaran ng agrikultura ang pag-aangkat ng 7 milyong kilo ng karne ng baboy. Ayon kay Secretary Emmanuel Piñol, pinoprotektahan ng pamahalaan ang mga lokal na nag-aalaga ng baboy, subalit dapat ring balansihin ang presyo nito at maging abot kaya. We cannot allow the prices to go up to the level na hindi na kaya nung consumer na bilhin. Kasi that would violate the commitment of the President of available and affordable food. Ang ilang importer, bagamat nag-aalangan ay bumahagi na rin sa aangkating 7 milyong kilo ng karne ng baboy sa pagbabaka sakaling kumita sila kahit papaano. Bukod umano sa mataas ang presyo ng imported na karne, ay bumaba pa ang halaga ng piso. Ang local production mukhang kapos at mahal. Sa darating ng araw, baka mapipilitan ang merkado na tumanggap ng mahal na baboy. Pero syempre, liliit ang merkado. Ayon sa DA, hindi naman maapektuhan ang mga lokal na nag-aalaga ng baboy dahil 6% lamang ang kabuuang inaangkat na karne sa bansa. Mula sa Quezon City, ako si Ray Pelayo, humahataw sa balita. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. At abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Halos 5,000 drivers at mga operator lalahok bukas sa malawakang protesta kontra sa pamunuan ng SM Transport Terminals. Libreng training program para sa mga nagipit na mga overseas Filipino worker inilunsad ng TESDA.
Ikatlong sunod na panalo tatangkain ng DOJ Justice Boosters kontra Senate Sentinels sa UNTV Cup Executive Face-Off sa Linggo. At Mr. Pure Energy Gary V gustong mag-perform muli sa Wish 1075 Bus Concert Tour sa US, pinaghahandaan na rin. At sa detalye ng mga balita, libo-libong drivers at mga operator mula sa SM Malls Integrated Transport Terminals Federation Incorporated ang inaasahang lalahok bukas sa isang malawakang kilos protesta laban sa pamunuan ng SM Transport Terminal. Ito ang hataw na balita ni Joan Nano. Inirereklamo ng ilang tsuper at operator na pumapasada sa SM Mall Transport Terminals ang umano'y hindi makatwirang pagtrato sa kanila ng mga opisyal ng Super Malls Transport Services Incorporated. Ang STSI ang nangangasiwa sa mga transport terminals ng iba't ibang sangay ng SM Mall sa bansa. Idinadaing ng grupo ang umano'y bigla ang pagtataas ng binabayaran nilang renta sa kada pinaparadahang slot para magsakay ng pasahero. Mula sa dating 7,000 pisong renta, ngayon ay umaabot na ito sa mahigit 13,000 piso kada buwan. Sa pilitan rin umano silang pinapipirma ng STSI sa renewal ng contract lease at kung sila ay tumanggi ay hindi na sila papayagang kumuha ng pasahero mula sa SM Malls. Nangyari po sa isang opisyalis namin sa Masinag, Antipolo, nung isang araw, tinake over na nila, pinaalis na yung mismong lehitimong nakakontrata ron. Ganun din ang ginagawa sa MOA. Tinatakot, hinaharas ang bawat astasyon na sinasabing kung hindi kayo pipirma rito, kayo ay paalisin namin. Sinasabing nag-i-issue rin umano ang STSI ng certification sa iba pang asosasyon ng transport group sa labas ng terminal at pinapayagan rin ng mga ito na magsakay ng pasahero mula sa mall sa kaparehong ruta. Bunsod nito, isang malawakang tigil pasada ang isasagawa ng halos 5,000 mga tsuper at operator ng grupo sa Metro Manila bukas sa MOA Pasay City. Ayon sa mga tsuper, itinaon nila sa hapon ang transport strike upang hindi ito masyadong maging pahirap sa mga mananakay. Apela ng grupo, sana ay maibalik na sa SM Prime Holdings ang pangangasiwa sa transport terminals at nilinaw na wala silang anumang laban sa pamunuan ng mall. Baka hindi lang alam, kaya ginawa namin ito dahil 2 taon nang ginagawa, hinaharas kami, marinig naman, baka iba yung report sa kanila ng pamunuan ng STSI. Ngayon lamang nangyayari ito at pinararating lang namin dahil naniniwala kami na sabi ng management sa baba. Sinubukan ng UNTV News Team na kunan ng pahayag ang Super Mall Transport Services upang linawin ang mga naturang akusasyon, subalit hindi pa ito sumasagot sa aming mga tawag. Mula sa Quezon City, ako si Joan Nano, humahataw sa balita. Alamin natin ang sitwasyon ng trapiko sa mga oras na ito mula kay Grace Casin live. Grace, go ahead. Yes, magandang umaga sa iyo, Angela. Unti-unti na nga nagbibuild up ang traffic sa ilang malansangan sa EDSA. Para sa mga motorista na ngayon pa lang ay maglalakbay, silipin natin ang sitwasyon ng daloy ng trapiko. Para po sa mga motorista na dadaan dito sa elliptical road ay maluwag pa po sa mga oras na ito. Nagkakaroon lamang ng counting build-up kung kayo ay galing ng Quezon Avenue, Pakanan sa elliptical road at yung mga galing sa elliptical road, Pakanan naman ng Quezon Avenue. Sa mga dadaan naman po sa Commonwealth Avenue, ang magkabilang lane po niyan ay medyo maluwag pa sa mga oras na ito. Meron lamang pong bahagyang pagbagal sa area po ng Susweregi kung kayo ay nasa southbound ng Commonwealth Avenue o yung palabas dito sa Quezon City Memorial Circle. Ang tandang Sora East Side at West Side din po sa mga oras na ito dahil intersection po dyan ay mabagal na rin ang usad ng mga sasakyan. Subalit paglagpas niyo po yan ay bahagyan luluwag ang daloy ng trapiko. Build up na rin po sa area po ng Pilcoa dito sa Commonwealth Avenue at sa Pakanan ng elliptical road. Sa mga dadaan naman po ng EDSA, silipin din natin ang kasalukuyang sitwasyon ng daloy ng trapiko. Build up na po ang traffic sa southbound lane ng EDSA simula po sa NEPA Q-Mart hanggang makarating kayo sa area ng Buendia, moderate to heavy traffic na po. Ang northbound naman ng EDSA, magsisimula ang mabigat na daloy ng trapiko sa FB Harrison. Dire-diretso na po yan hanggang sa area ng Magallanes. Subalit paglagpas nyo yan ay magiging mabilis na ang pag-usad ng mga sasakyan para sa mga motorista.
Silipin naman natin ang ating live traffic point sa oras na ito, ang poblasyon sa Muntinlupa City. Ang magkabilang lane po niyan sa mga oras na ito ay maluwag pa, light traffic pa po, walang magiging problema ang ating mga motorista dahil ang lane going to Alabang and SLEX, gayon din po yung papunta ng San Pedro, Laguna ay maluwag ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Angela, para natin sa mga motorista, ngayon pong araw na to, bawal sa mga lansangan ng mga plaka na nagtatapos sa 7 at 8. Simulan kanina alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 8 ng gabi. Yan muna ang ating gabay sa lansangan. Balik sa'yo. Maraming salamat sa iyo, Grace Casin, live na nagulat mula sa Elliptical Road to Quezon City. Inilunsad ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang libreng training para sa mga distressed overseas Filipino worker upang matulungan ang mga itong makapagsimula muli pagka-uwi ng Pilipinas. Ito ang hataw na balita ni Monox. Ito si Mang Roberto, 2 taong nagtrabaho sa ibang bansa. Napilitang umuwi dahil bumagsak ang ekonomiya ng Africa kung saan siya ay nagtatrabaho bilang isang electrician. Nang makauwi ng Pilipinas, naubos rin ang kanyang inipon kaka-apply ng trabaho upang makalabas muli ng bansa. Kung kaya't laking pasasalamat ni Mang Roberto nang mapagkalooban siya ng pagkakataon na makapag-training ng libre sa ilalim ng TESDA Emergency Skills Training Program upang matuto ng ibang pwedeng pagkakitaan. At least makatayo ng kahit maliit na negosyo. Para kahit di na bumalik ng abroad. Ang Emergency Skills Training Program ay libreng ipinagkakaloob ng TESDA para sa mga OFW na nagipit o hindi pinalad sa bansa na kanilang pinagtrabahuhan. Nagsimula ang konsepto ng naturang programa nang dumalaw si Pangulong Duterte sa Saudi Arabia. Nakita ng Pangulo ang hindi magandang kalagayan ng ilang mga Pilipino doon, kung kaya't inatasan nito ang TESDA na tulungan ng mga ito upang makapagsimula muli ng bagong buhay kapag nakauwi na sa Pilipinas. Kabilang sa mga training na ipagkakaloob ng TESDA sa ilalim ng Emergency Skills Training Program ay ang motorcycle, small engine servicing, prepared cold meals, solar lamps assembly, Nihongo language, Hilot wellness massage, carpentry, process food by salting at maintain and repair audio-video products. Bukod sa mga OFW, isusunod ng TESDA na mabigyan ng training ang mga anak ng mga pulis at sundalo at pati anak ng mga MMDA traffic law enforcers. Mula sa Taguig City, ako si Mon Hocson, humahataw sa balita. Alamin naman natin ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa sa ating balitang PROMD. Mula sa Calamba, Laguna, alamin natin kay Sherwin Kulubong ang mga balita sa Luzon Region. Sherwin, go ahead. Magandang umaga, Angela. Magandang umaga sa ating mga kasangbahay. Narito na ang mga balita sa Luzon Region. Naiuwi na sa Baguio City ang labi ng isa sa mga pulis na nasawi sa kaguluhan sa Marawi City. Narito ang report ni Bradley Robusa. Alas 4 iti malam di Kalman nga simangpat iti Baguio City iti bangkay ni Police Senior Inspector Freddy Manuel Solar. Isunak at may saka dagiti pulis akadwa iti umuuna nga napapatay. Sadyay na aramat ang enkwentro laban kadagiti miyembro iti terorista a Mauti Group. Ni PSI Solar kat nakalugan sa J Police Service iti sango ti Amay Pakpak Medical Center iti bigla na hostage ti armado a grupo ken pinaltupaltugan da iti bimayag. Isunak at naglipas sa J Philippine National Police Academy ken kadua sa JPNPA San Sinirangan Class of 2007. Nagyan isunak kadua iti asawa ken duwang anak na sa J Surigao City. Pirmimat nga malmalday iti ina ni Solar iti napasamak. Sabi niya kwan naman daw doon yung hindi naman magulo. Tahimik naman daw. Kaya ang palagay ko hindi siya mapapahama kasi lagi yung sinasabi na mag-transfer na lang sana siya dito. Pero sa kanalang nanay, kilala naman na nila ako dito, rinirespeto, sabi niya sa mga taong taga Marawi. Bumayag lang iti taloal daw, iti bangkay ni Solar dito ay St. Peter Chapel, Baguio City, ken may biyahe matlaang sa Surigao City, no din no isuna ang maitabon. Kabayatan na, temporary umot ang mairikap para kadagiti turista, iti Philippine Military Academy tapno makanad, sadya posible ang mararamat nga aktibidad
iti terorismo. Buong Northern Luzon, naka-blue alert status tayo. So SOP yan, standard procedure na kapag naka-blue alert, lahat ng kampo, including PMA, ay sarado sa mga turista. Manipod dito'y Baguio City. Shock ni Bradley Robuza. Humahataw sa balita. Nagsagawa ng orientation ang National Police Commission o NAPOLCOM sa mga mayor at chief of police sa Laguna at Rizal upang mas palakasin ang pagtutulungan ng mga ito. Narito ang report. Dinaluhan ng mga mayor at chief of police ng Laguna at Rizal ang isinagawang orientation ng National Police Commission tungkol sa Community Service-Oriented Policing System sa Camp Vicente Lim sa Laguna kahapon. Layo nito na mas palakasin ang pagtutulungan at samahan ng mga pulis at ng mga local chief executive sa rehiyon upang agad na masolusyonan ang problema sa komunidad. Bumalangkas tayo ng tinatawag nating triad. So merong pagtutulungan, pagsasamahan ang pulis, ang komunidad at saka yung mga local chief executives. Binigyan din ng NAPOLCOM na ang mga mayor ang kanilang mga deputy sa bawat lugar para bantayan ang mga isinasagawang operasyon ng mga pulis. Sila yung magsusupervise ng police on the ground para sa ganun alam natin kung tama ang ginagawa nila. Pabor naman ang mga opisyal ng PNP sa programa ng NAPOLCOM upang mapigilan ang paglaganap ng kriminalidad sa rehiyon. Hindi lang naman sa pagpili ng hepe at saka pagpili ng provincial directors ang trabaho ng governors at saka mga mayors. Dapat makialam din sila dun sa daily operations ng ating mga pulis. At yan ang mga balitang nakalap sa Luzon. Balik sa iyo, Angela. Maraming salamat sa iyo, Sherwin Kulubong, live na nagulat mula sa Laguna. At para naman sa mga balita sa Visayas Region na nasa Cebu City, si Deb Riveral. Maayong buntag, Deb. Yes, daghang salamat, Angela. Maayong buntag sa atong mga kasangbahay. Aniya na ang mga balita, gikan sa nagkalain-laing bahin sa Visayas. Dili apektado ang business sector sa Sugbo bisan pa sa nahitabong tensyon karon sa Mindanao Region. Mao kini ang balita ni Gladys Tuabi. Business as usual gihapon ang mga negosyante og mamuhunan sa Sugbo bisan pa sa nahitabong gubat karon sa Marawi City sa tropa sa gobyerno og Maute Group. Matud sa Cebu Chamber of Commerce and Industry, padayon ang pagsulod sa investments, inquiries, trade ug events sa probinsya. Suportado sab sa sektor ang pagdeklarar ni Presidente Rodrigo Duterte og martial law sa Mindanao Region. Business will not prosper if there's any sense of problem or cause for concern for any untoward incident. We want to make sure that our community is secure. Wala sa kini nakitaan nga problema kung i-extend ang batas militar sa Visayas Region. Salig kini nga walay pang abusar nga mahitabo sa pagpatuman sa batas militar ilawom sa Duterte administration. So, if it extends here to the Visayas, we look at it proactively because what we certainly don't want to happen is what happened in Marawi will happen here. Gikan sa Cebu, ako si Gladys Tuabi, humahataw sa balita. Mag-deploy og transport assistance ang Bacolod City Government sa mga maapektuhan sa transport strike dungan sa class opening. Samtang gitunan sab sa lokal nga kagamhanan kung kinahanglan bang suspensohon ang klase sa mga pampubliko nga tunghaan. Mao kini ang report ni Lalaine Moreno. Nakahandaan na ang Bacolod City Government sa posibleng pagpatigayon sa transport strike sa syudad kadungan sa pagbukas sang klase. Una na nga ginpahayag sa United Negros Drivers Operators Center nga magapatigayon sila sa duha ka adlaw nga untat biyahe sa maabot nga Lunes kag Martes. Ini kabahin sang pagpamatok sa plano nga modernization program sang gobyerno. Pulo ka salakyan kag duha ka tourist bus ang iga-deploy sang lokal nga gobyerno nga magadulong sa mga pasahero sa ila padulungan halin alas 7 sang aga hasta alas 5:30 sang hapon. Preparado kami na sa mga salakyan. Kag of course that means ang police ready naman sila. Kikabalon man sila. Aware naman sila sa sini. Magabulig man ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kag Philippine National Police kung kinahanglan sang dugang nga salakyan. Suno naman kay Bacolod Mayor Evilio Lunardia, ginatunan na nila kung kinahanglan pa nga suspendihon ang klase sa pampubliko nga eskwelahan.
this is not the first time we're doing it. Ang iba niya, accessible man sila sa hindi sila masyado kalayo. Mula rito sa Bacolod City, ako sila Lane Moreno, humahataw sa balita. O kana ang mga balitang atong nakuha dinhi sa rehiyon sa Kabisayan. Gikan dinhi sa Cebu City, balik din sa inyo Angela. Daghang salamat, Deb Riveral. Mula sa Zamboanga City, makibalita tayo kay Dante Amento. Buenos dias, Dante. Muchas gracias, Angel. Buenos dias, mga kasang bahay. Takiel mga notisya na rehiyon de Mindanao. Nuway pa pwede mira bastante razon el mga autoridad y gobyerno lokal para implementar con el curfew na ciudad de Zamboanga. No pabor también el cuantos con el mga residente, especialmente el mga quien trabaja del de noche. Taki el report. No debe implementar el curfew na ciudad de Zamboanga asigon na evaluación del Peace and Order Council de Región 9. Asigon con el cabeza de ese alcaldesa Ben Climaco del ciudad de Zamboanga que normal el situación este tiempo na ciudad. The curfew is not imminent in the city of Zamboanga and there is no cause to merit it currently. Actualmente ta espera pasigon con el guía o mandato estaba na oficina del presidente si ay man implementaya del curfew siguiendo con el declaración de ley marcial. Mientras tanto, encontró también el mga residente que implementa con el curfew, especialmente ya el mga trabajar del de noche por causa afectado según el de la buscabida. Pag mag-curfew na ibig sabihin uuwi na dapat kami pag eto na yung time na yun. Na konti lang yung benta namin, tapos nag-aaral pa, sa bahay pa, bigas pa, lahat na. Kapag makadaan tayo sa mga checkpoint, marami pang imbestiga kung saan tayo galing, kung sino ba talaga tayo. Pero el llamada del mga autoridad con el público que maskin nuway ta existe curfew, mas bueno estaya lang na casa especialmente se de noche. Actualmente, el no ID, no entry policy y intensificación del mga checkpoints, el incluido con el acción del gobierno local como asistencia con el ley marcial na entero Mindanao. Mientras tanto, na otro noticia ay konsentra el nuevo comandante general del 10th Infantry Division del Philippine Army con el paz y orden na su jurisdicción y mga benepisyo del salud del mga soldado. Takel report de Marisol Montaño. Walay plano si Major General Noel Clement, ang bagong commanding general sa 10th Infantry Division sa Philippine Army, i-reshuffle ang iyang mga tawo. Sa gihimong change of command ceremony kagahapon, matod pa sa general, iyang ipadayon ang nasugdan ng mga programa ni Major General Rafael Valencia. Importante dito is yung ano yung mga nagawa na natin, pagpapatuloy natin, and probably we can look for ways na para lalo nating ma-improve yung peace and order condition dito. Kauban sa pagtutukan sa bagong commanding general ang peace and order sa mga lugar nga iyang gisakupan ug ang healthcare extension ug survival benefits sa mga sundalo. Buot usab niini nga mapalambo pa ang merit-based promotion system. I want members of the 10th Infantry Division to be professional and well-disciplined. Sakop sa 10th Infantry Division ang Region 11 ug ang Sarangani, North ug South Cotabato ug Sultan Kudarat nga sakop sa Region 12. Gikan sa Mawab, Compostela Valley, ako si Marisol Montaño, humahataw sa balita. SL mga notisya, yasaka kita na rehiyon de Mindanao. Desde aquí na Ciudad de Zamboanga, Vera Contigo, Angel. Gracias, Dante Amento, live mula sa Zamboanga City. Alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa mula kay Rina Villamor, Camera. Para naman sa ating UNTV Cup of Season Game Update, naritong muli si Rina Villamor, Camera. Hi, Angel. Hi, kaya ba?
Kaya kailangan makabawi dito ang DOJ, ang Senate at ang BOC na sila pala yung ang DOJ kasi nasa ating top ng posisyon natin, pati ang PNP responders. So mga kailangan bumawi dito ang kupunan ng Senate, BOC at AFP na wala pang panalo dito sa ating laro. At tatangkain nga ng DOJ Justice Boosters na manalong muli sa ikatlong linggo ng UNTV Cup Executive Face-Off. Narito ang report ni Bernard Dadis. Pushes hard. He will do something. You know it. Pipilitin ng DOJ Justice Boosters na maitala ang ikatlong sunod na panalo sa darating nilang bakbakan ng Senate Sentinel sa linggo, alas 2 ng hapon sa triple header ng UNTV Cup Off-Season Executive Face-Off sa Pasig City Sports Center. Kakayanin. Kakayanin namin. Titingnan din namin, magaling din na Senate actually. So, paghahandaan na lang namin. Kung manalo-matalo, well, okay lang. Sabi ko nga sa team namin, manalo-matalo, basta laruin lang natin. Wala tayong magiging problema tayo dyan. Sa nakarang dalawang laban, nagpakita ng magagandang play at teamwork ang Justice Boosters. Sa kabila ng dikdikang sagupaan nila ng Judiciary Magis noong opening games 2 linggo nang nakalilipas, nang ibabaw ang swabbing ball transition at matitinik na steals ng DOJ. Nasundan pa ito ng patumbahin ng matikas na kupunan ng mga general at colonel ng AFP Cavaliers noong Mayo 28, kung saan dinominahan ng DOJ ang rebounds, assist, maging ang blocks. Ngunit ayaw pakasiguran ng DOJ sa susunod nilang katunggali, lalo na't alam nilang mabigat na kalaban ang Sentinels na pinangungunahan ni Senator Joel Villanueva. Yung effort lang dadagdagan namin, magagaling yung mga taga-Senate. They are complete. May sentro sila na ang laki ni Mr. Ong, tapos andyan sina Sir Joel na magaling sa 3 points, magaling na point guard, and they are a complete team. So siguro maging cohesive pa kami lalo, and we learn to trust more each other. Ang Senate team naman desididong bumawi at mailista ang unang panalo matapos ang dalawang magkasunod na pagkatalo. Yun lang, kinapos talaga siguro kulang sa practice pa tsaka yung endurance. Generally, okay naman. We know that we'll be back. Muli ay mapapanood ng live ang UNTV Cup Executive Face-Off sa UNTV at sa pamamagitan ng live streaming sa untvweb.com. This is always a chance na makipag-exchange ng, to be with each other na hindi laging official business. So it's a good way to really have that camaraderie. Pangalawa, yung beneficiaries, napakahalaga. Mga tagahanga po ng DOJ at ng UNTV Cup, manood po kayo sa mga susunod na laro. Exciting lahat, napakagandang liga po. Salamat po. Bernard Dadis, humahataw sa balita. This coming Sunday, Angela, magkakaroon pa rin tayo ng ating triple header. Papangunahan niya ng Senate Defenders or Senate Sentinels kontra DOJ Justice Boosters. Para naman sa ating second game, andyan ang BOC Transformers kontra AFP Cavaliers. At third game natin, ang main game, ang Judiciary Magis kontra sa PNP Responders. Game starts at 2 o'clock p.m. sa Pasig City Sports Center. Yan muna ang latest sa sports. Back to you, Angela. Maraming salamat, Rina. Nagpahayag ng pagnanais na muling makaawit sa loob ng Wish 1075 bus si Mr. Pure Energy, Gary Valenciano, matapos ang kanyang one-of-a-kind experience sa nag-iisang FM mobile radio booth. Narito ang ulat ni Christy Rosasi. Hindi pa rin nakakalimutan ni Mr. Pure Energy Gary Valenciano ang kanyang naging experience sa pag-awit sa loob ng Wish 107.5 bus. Sa naging press conference ni Gary V sa kanyang US Tour concert noong May 24 sa Pasadena, ibinahagi nito sa media ang kanyang paghanga sa konsepto ng FM mobile station. And it moves you so much closer to the people. So much closer because traffic in Manila, you want to go 10 miles, it will take you 2.5 hours. No, seriously, it's that kind of traffic. So when you're there on a bus, and people are watching you, they've come from work and they're seeing you sing. It really has created such an impact, and now they're following us in the millions. And you have people reacting from all over the world, So it's created such an impact on the music. Kabilang sa mga inawit ni Gary sa The Roadshow ng Wish Bus noon ay ang kanyang mga sikat na awit na Natutulog Bang Diyos? Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang
Makati. Di mo alam, ako'y nasasaktan sa At huwag ka nang umiyak na nakakuha na ng halos kalahating milyong views. kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang makapitan. Ayon kay Gary, pagbalik niya sa Pilipinas ay nais na muli niyang makaawit sa loob ng Wish Bus. Well, to Kuya Daniel and to everybody at Wish FM, you cannot imagine the experience I had. It's almost like, in my mind was like, bakit ngayon lang to? Dapat matagal na tayong may Wish FM kasi it really gives a chance for artists, even those who don't have much of a name yet. It gives them a chance to shine and bring them closer, not only audibly but physically to their audience as you travel all around Manila. So congratulations on the success of Wish FM. I hope I can guest again. Samantala, naghahanda na rin si Gary para sa kanyang susunod na US concert tour bilang bahagi ng kanyang pagdiriwang sa ika-34 na anibersaryo niya sa industriya. Isinasagawa ang Gary V International Tour mula noong May 27 hanggang June 17. Mula sa Los Angeles, California, ako si Chris Rastasia, humahataw sa balita. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. At yan po ang ikalawang paghataw ng mga balita sa umagang ito ng Huwebes, 1 ng Hunyo, 2017. Kasama po ang buong puwersa ng UNTV News and Rescue sa iba't ibang panig ng daigdig. Nariyan po si Bradley Robusa sa Baguio City, Deb Riveral sa Cebu City, Dante Amento sa Zamboanga City, Amiel Pascual sa Taiwan, Lloyd de la Cruz sa Vietnam at Bert Cerudo sa Dubai. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako si Angela Lagunsad. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon.